Nang dumating ang matinding lamig ng wakas ng mundo, ang iba ay kumakain lang ng matigas na tinapay sa -50 degree. Pero ako kasama ang nanay ko ay umiinom ng mainit na tubig at kumakain ng hot pot sa RV. Walang epekto ang pamumuhay namin. Hindi ko inakala na matapos ang matinding lamig, itutulak ako ng nanay ko pababa sa bangin. Kung hindi dahil sa pagiging walang awa mo at hindi mo iniligtas ang pamilya ng kapatid mo. Hindi sana namatay si Xiao Tao sa sobrang lamig. Ikaw na makasarili, samahan mo ang anak ko sa libingan. Muling pagmulat ng mga mata. Bumalik ako sa araw bago ang wakas. Nakita kong inagaw ng nanay ko ang susi ng RV. At isinama ang kapatid ko para tumakas. Ngumiti ako, ala ay muling nabuhay rin siya. Pero nanay, mali ang kinuha mo. Ang nagpaayos ng buhay mo sa wakas ng mundo noong nakaraang buhay. Ay hindi ang RV, kundi ang kakayahan kong magdagdag ng mga katangian sa kahit anong bagay. Shengnan, gamitin mo ang RV mo para sunduin si Wanwan. Mahigpit niyang hawak ang susi ng sasakyan. Maingat niya akong tinitingnan. Nangutya ako sa loob ng isip ko. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Biglang lumuwag ang tensyon sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Sige, aalis na kami. Pagkasabi ay dali-daling isiniksik si Lin Tao sa upuang pasahero. Hindi man lang ako nilingon. Nanay, hindi darating si Wanwan. Ayaw niya sa sirang probinsya. Tama na ang daldal, umalis na tayo. Mamaya ko nasasabihin sa'yo. Biglang umarangkada ang RV. Takot na takot silang maagawan ko. Ito ang pamilyang buong buhay kong ipinagtanggol noon. Mabigat ang mukha kong kinuha ang baso ng tubig sa mesa. Sinubukan kong gamitin ang lakas ng isip para patungan ng katangiang palagiang temperatura ang baso. Isang bughaw na liwanag ang kumislap sa dulo ng aking mga daliri. Ang malamig na baso ng tubig ay agad naging mainit. Ang lungkot sa puso ay napalitan ng matinding tuwa gamit na may palagiang temperatura. Hindi ko inakalang ang kapangyarihan ay madyay gising ng mas maaga. Kahit 50 beses lang itong magagamit. Siguradong ito ang pinakamalakas na alas sa wakas ng mundo. Nagmamadali akong pumunta sa bayan para bumili ng mga suklay. Naalala ko na matapos ang 3 taon ng wakas, magpapadala ang bansa ng rescue team para dalhin ang lahat ng nakaligtas sa base. Kaya ang pagkain at pang-araw-araw na gamit ay dapat sapat sa 3 taon. Hanggang sa maubos ang lahat ng pera sa bank card. Kontento akong umalis. Pagbalik ko sa probinsya ay gabi na. Mabilis na ibinaba ng delivery ang mga gamit sa bulwagan. Nang magsisimula pa lang akong magbilang, biglang nag-vibrate ang cellphone. Tumawag si Lin Tao. Ate, may natira pa namang pera sa Provident Fund ni tatay, di ba? Bakit nung kinuha ni nanay wala nang natira kahit piso? Ano ang karapatan ninyong kunin iyon? Hindi ba pinili mo na ang bahay ni tatay? Ibinenta mo ang bahay ng higit 70 milyon. Ang 200,000 ay iniwan ni tatay para sa akin. Natawa ako sa sobrang galit. Ang bahay na iniwan ni tatay noon. Ako pa ang naglabas ng paunang bayad. Pero paborito ng nanay ang anak. Sabi niya si Lin Tao ang bunso at mag-aasawa pa. Kaya ibinigay sa kapatid ang bahay. Ano bang iyo at akin? Magpamilya naman tayo. Buntis ang hipag mo. Magiging tiyahin ka na. Ibigay mo na agad ang pera sa kapatid mo. May mahalaga siyang paggagamitan. Huwag mong sisihin ang nanay kung di ka niya pinaalalahanan. Sa huli, kapatid mo lang ang maaasahan mo. Wala na akong pera na ubos na. Tama ang sinabi ni nanay. Isa ka talagang walang utang na loob. Maghintay ka lang. Kahit lumuhod ka at magmakaawa, wala ring silbi. Patuloy pa ring nagmumura si Lin Tao. Diretso kong ibinaba ang tawag. Bago tuluyang maputol, parang narinig ko pa ang bulong ng nanay ko. Balak pa niyang paalalahanan siyang bumili ng makakapal na damit. Ngayon hindi ko na siya paalalahanan. Hayaan siyang mamatay na walang konsensya. Tinitigan ko ang itim na screen ng cellphone. Mukhang ang nanay na muling nabuhay ay hindi lang planong isama ang pamilya ng kapatid ko sa pagtakas. Kahit ang balita tungkol sa paparating na wakas ay ayaw niyang sabihin sa akin. Buti na lang mabilis kong nabili ang lahat ng supply. Habang tinitingnan ang punong bahay ng mga gamit ay hindi ako naglakas loob magpahinga. Sinimulan ko muling ayusin ang bahay. Lahat ng pagbabago ay itinago sa mga lihim na bahagi. Sa labas mukha pa ring sirang bahay na putik. Pero isa-isa kong nilagyan ng mga katangian. Ang greenhouse ay kayang magpanatili ng init. Ang mga bintana ay panlaban sa hangin at pagnanakaw. Ang kalan ay matipid at mataas ang bisa. Pati ang buong pader na putik ay nilagyan ko ng palagiang init at pagkakabukod. Sa huli, inilapat ko ang kamay ko sa lupa. Isang permanenteng imbakan sa ilalim ng lupa na may balanseng 50 degree. Kasabay ng pagkislap ng bughaw na liwanag, naubos ang huling hibla ng aking lakas ng isip. Ang dating patag na sahig ay biglang bumukas ng lihim na pinto. Isang malaking bodega na may palagiang temperatura ang lumitaw sa harap ko. Tinitiis ko ang hilo habang inaayos ang mga supply. Pagkatapos ng lahat ay hating gabi na. Mula noon ay tuluyang nabuo ang aking ligtas na bahay. Madaling araw kinabukasan, dumating ang matinding lamig ng wakas ayon sa inaasahan. Sa loob lamang ng isang gabi, bumagsak ang temperatura sa -50 degree. Nakapijama lang ako sa loob ng bahay at hindi man lang nilalamig. Hinawakan ko ang mga pader. Mainit ang lahat, napakasarap talaga kapag may kakayahan. Uminom ako ng isang baso ng maligamgam na tubig. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. May balitang dumating mula sa radyo. Naputol ang tubig at kuryente sa lungsod. Magulo ang sitwasyon kahit saan.
Samantalang ang aming maliit na baryo sa bundok, dahil sanay ang bawat pamilya sa pag-iimbak ng bigas. Maliban sa lamig ay tahimik at ligtas. Biglang tumunog ang malakas na speaker sa Ancestral Hall. Pinapapunta ang lahat agad sa entrada ng baryo. May mahalagang anunsyo. Suot ko ang jacket na may patong-patong nakatangiang palagiang init at anti-yelo. Pagdating ko sa pintuan ng baryo, matagal nang nakabilog ang mga tao. Nagsisiksikan para magpainit, nakaturo sa gitna habang nag-uusap. Nang makita ko ng malinaw ang napapalibutang RV, napatigil ako sa gulat. Bakit sila bumalik? Ang RV na minamaneho ko noon ay puno na ngayon ng solar panels. May hinang pang malaking bakal na kahon na may 8 gulong sa likod. Punong-puno ng mga suklay na halos umapaw. May init na tumatagas mula sa siwang ng pinto. Ang hipag kong si Wanwan ay nakasuot ng ameranang balahibo. Nakakapit kay Lintao. Tinatamasa ang papuri ng mga taga-baryo. Sa sandaling iyon lumabas din ang nanay ko at ang punong baryo. Tinawag namin kayo ngayon, para ipaalam ang isang bagay. Dumating na talaga ang wakas. Sa susunod na 10 taon, mananatiling -50 degree ang temperatura. Nagkaroon ng kaguluhan ang mga taga-baryo. Pabulong na usapan, may ilang mahihina ang loob na diretsyo ng bumagsak. Pero huwag kayong matakot, nagising ang kapangyarihan ni Yang Lan. Kakayahang makakita ng hinaharap, matagal na niyang alam ang balita. Maaga niyang pinaghanda si Xiao Tao ng RV at mga supply. Handa siyang ipagamit ito sa ating lahat. Ang pamilya nila ang tagapagtanggol ng ating baryo. Sumunod lang kayo sa kanila, siguradong hindi kayo magugutom o lalamigin. Tagapagtanggol, may sumigaw bigla. Biglang nagdiwang ang mga taga-baryo. Ang tingin nila sa nanay ko at kay Lintao ay parang buhay na santo. Mas lalo pang itinuwid ni Lintao ang likod niya. Huwag kayong mag-alala, maaari ninyong ipagkatiwala sa amin ang lahat ng supply para sa pamamahagi. Nakita ninyo na ang aming RV. Mayroon itong lahat ng kailangan. Ang mga supply na nasa amin ay laging sariwa. Hindi lang instant noodles, kahit hot pot ay nakakain namin. Pagkabigkas pa lang ay biglang natahimik ang masiglang mga taga-baryo. Hindi siya nainis nang makita yon. Ngumiti siya at pumalakpak, at pinabuksan kay Wanwan ang pinto ng sasakyan. Mainit sa loob na parang tagsibol. Mayroon pang mabangong pagkain na umuusok. Parang ibang mundo ang loob ng sasakyan. Matinding kaibahan sa wakas na nasa harap nila. Ang tingin ng mga taga-baryo sa kanya ay biglang nag-alab. Parang tunay nga siyang propetang Diyos. Pinapangako ko basta makinig kayo kay Xiao Tao. Kung kailangan ng kuryente may kuryente. Kung kailangan ng pagkain may pagkain. Sisiguraduhin naming mainit at ligtas kayong makalampas sa wakas. Hindi namin pinag-iinteresan ang kakaunti ninyong ari-arian. Gusto lang naming makalampas ang lahat sa pagsubok na ito. Manloloko, huwag kayong maniwala sa kanila. Biglang napunta sa akin ang lahat ng tingin. Kasama ang mapuot na titig ni Lintao. Si Lin Shengnan ay isang mamamatay tao. Hayaan na, kung maniniwala kayo sa kanya, huwag na kayong lalapit pa sa akin. Natatakot akong balang araw ay muli niya akong patayin. Pagkasabi niya noon, biglang nagkawatak-watak at umatras ang mga tao sa paligid ko. May ilan pang sobra kong umasta na parang depensa. Parang ako talaga ay mamamatay taong demonyo. Shengnan, sa hinaharap ginawa mo ang ganoong bagay. Siguradong hindi ka na kailanman patatawarin ng kapatid mo. Paanong gagawa ako ng ganoong bagay? Ay iyon ay ikaw sa hinaharap. Kung handa kang lumuhad ngayon at humingi ng tawad, handa pa rin kilalanin ka ng nanay bilang anak, at papasukin ka sa loob ng RV. Ikaw na walang utang na loob, bakit ayaw mo pa? Mayabang na nagsenyas si Lintao sa mga taga-baryo habang naninigarilyo. Hindi kakaunti ang tumugon sa kanya. May mga matang mabangis na pilit akong pinaluluhod. Tiningnan ko ang dalawang itinanghal na parang Diyos. At saka ang mga bulag na sumusunod na taga-baryo. Talagang walang saysay ang mabuting payo sa nakatakdang mamatay. Huwag ninyo akong hawakan. Hindi ko kailangan. Sa ilang iwas ay nakatakas ako sa pagkubkob. Ano bang inaasta mo? Wala ka man lang makapal na damit. Ilang araw lang tatagal ang bulok mong bahay. Kapag nanigas ka na sa lamig, kahit umiyak ka at magmakaawa hindi ka namin pagbubuksan. Unahin ninyo munang alalahanin ang sarili ninyo. Ang RV nila ay walang kakayahang sinusuportahan ng kapangyarihan. Pag naubos ang gasolina, isa lang itong gumagalaw na silidyelo. Pag uwi ko ay muli kong sinuri ang bahay. Hinaplos ko ang mainit na kang. Saka lang ako tuluyang nakahinga. Araw-araw na lumilipas ang panahon. Kahit hindi ako lumalabas ng bahay. Ngunit sa pamamagitan ng idinagdag na katangian, isang salaming kayang maglib ng mga larawan. Nakikita ko silang nagmamalabis sa kapangyarihan. Nakatayo si Lintao sa bubong ng RV na nakaakimbo at sumisigaw. Bawat pamilya maglabas ng isang tao. Salaitan na magbantay sa RV. Kung hindi ay huwag nang umasa sa pagpapalit ng supply. May bumubulong ng mahina, bakit ang pagkain kami mismo ang nagbigay? Kailangan pang magtrabaho bago makakain. Agad na binuksan ng nanay ko ang kurtina ng sasakyan. Mainit-init na gatas ang hawak niya. Kapag nawala ang mga supply, walang mabubuhay sa inyo. Kung ayaw ninyong mamatay sa gutong sumunod kayo. Walang magawa ang mga taga-baryo. Napilitan silang magsalitan sa pagbabantay na balot ng makakapal na damit, parang mga alipin ng pamilya nila. Pagdating sa pamimigay ng supply mas lalong samobra. Nagbigay ako ng 2 malaking sako ng giniling na mais. Gusto ko sanang kumuha ng kaunting gamot. Iyan lang ba? Magdagdag ka pa ng isang tray ng sariwang itlog.
Huwag mong akalaing hindi ko alam na may tinatago ka. Napakahalaga ng gamot ngayon. Hindi pwedeng kulang. Napilitan si Wang na bumalik at kumuha ng itlog na nakangiwi. May pag-aalinlangan na nagbigay ang nanay ko ng ilang pirasong gamot. May mga taga-baryong nagtanong kung pwedeng manghiram ng kuryente para mag-charge ng flashlight. Walang kuryente sa bahay. Sobrang dilim at wala nang makita. Ang kuryente sa sasakyan ay para sa aircon. Kapag nawala ang kuryente, hindi na mapapanatiling sariwa ang mga supply. Malayo ko silang pinagmamasdan. Makikita ang makapal na yelong kumapit sa panlabas na aircon ng RV. Papahina ng papahina ang mainit na hangin sa labasan.